tumaas daw yung kilay niya doon sa 20 times na nanalo sa loto at merong 20 times, merong 10 times, angas-angas. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Milyonaryo, ay tumaas lang yung kanyang Ngayon, kilay. mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa loto at merong 10 times. Right. Talk about yung sa loto muna bago yung view natin dun sa naganap na pang 7th day na rally o prayer rally sa Liwasang Bonifacio. So, tumaas ang kilay ni Tulfo. Okay? Tumaas lang daw ang kilay niya. Ano yung kilay niya? Parang yung kilay ni Quezon na microblade. Tumaas daw yung kilay niya doon sa 20 times na nanalo sa loto at merong 20 times, merong 10 times. Mga kababayan, well, alam niyo na si Tulfo ay na-backdoor na. So ano yung niya? Ano yung agenda na naman niya dito? Okay? Dahil nakuha niya na daw yung listahan ng mga winners, mga kababayan. So, ang tapang-tapang niya sa mga yung mga away kanto, away ng pamilya, away ng mga kachipan dyan sa kanyang show. At remember that, yung mga military, kung arte siya doon sa hearing na inaakusahan niyang mayroong corruption and everything. Nakita mo naman ang angas-angas. Pero pagdating dito kay Lisa Marcos at kay Milyonaryo, ay tumaas lang yung kanyang kilay. Kaya sabi ko, ano yung kilay mo, yung microbladed? Ganon-ganon na lang ba ang iyong ang kanyang sasabihin? Mga kababayan, ito ay message sa inyo. Okay? Kakausapin ko kayo ng puso sa puso. Okay? Utak sa utak kung meron pang natitira at hindi pa bangag, okay, ang taong bayan. 433 winners in 2022. Pagpasok ni Kuting, deadma ang gobyerno. Walang ginawa, hindi pinaalam kung sino yung 433 winners hanggang ngayon. Naghiring-hiring dyan sa Senado, Kongreso, pero mga pahapyaw lang na hearing, ayaw kastiguhin ni Marcos Jr. kasi kasabwat siya. Kasabwat si Lisa Araneta Marcos. At tahasa din, inakusahan yan o sinasabi ni Sandra Cam doon sa rally. Okay? Ulitin ko, masayang-masaya ako kahit gigil ako sa mga buwaka ng ina na binababoy kayo. Masaya ako kasi dumarami na tayong nagsispeak up, nagsasalita. 433 winners na nanalo sa Lotto in 2022. Last year, yung expenses na milyon-milyon ng PCSO na dapat hindi ganun kalaki yung kanilang expenses, operating expenses, na hindi naman nagbigay ng malaking revenue, okay, sa tao, sa gobyerno. Paano nga naman makakabigay ng revenue malaki yan dahil instead na mapupunta sa kaba ng bayan, yung mga hindi naman talaga napanalunan ng mga winners ay napunta sa bulsa ni buwaka ng inang Lisa at Mel Robles o Milyonaryo. I am appealing to your hearts, to your senses, bilang Pilipino, bilang tao, bilang hindi tanga, bilang nakapag-aral kahit elementarya lang. 2022, binababoy na tayo. Last year, maya-maya may nagpapanalo sa loto. This year, 2023, 2024, di ba? Maya-maya. Ngayon, mayroong revelasyon si Tulfo na mayroon daw 20 times na nananalo sa loto at mayroong 10 times. Right. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mga palangga, kumbaga, sinasampal na kayo harap-harapan. Binubugbog na kayo ng bonggam-bongga. Di ba? Binabastos na kayo harap-harapan. Tanga ka pa rin. Hindi ka pa rin kikibo. Maniniwala ka pa rin
sa PCSO? Maniniwala ka pa rin kay Budol, kay Marcos Jr. na merong may tiwala ka pa rin, may kredibilidad pa rin ba sila? Wala silang kredibilidad. Puro korupsyon. Tapos, mga kababayan, itong si Tulfo, baka nagpapapresyo lang ng malaki kasi tumaas lang yung kilay. Kilay lang ang tataas niya. Sabi ko nga, ang kanyang press release, ang kanyang portrayal sa kanyang mga show, sususugi, talagang aanuhin niya, papahiyain niya at gagamitan niya ng power ng katotohanan ng batas para panagutin ang mga taong nang aapi. Pero bakit tiklop ang kapiranggot na pitoy ni Rapi Tulfo? Ang supot na pitoy ni Rapi Tulfo, bakit tumitiklop sa usaping PCSO? Usapin dito sa loto na ang biktima dito ay ang paren, kayo, palangga, mga Pilipino na umaasa na kayo ay manalo dyan sa loto na yan. Kahit naman din ako, tumataya din ako ng loto ng bonggang-bongga dito sa Amerika at even before, paminsan-minsan sa Pilipinas kasi umaasa tayo na may hulog ng langit na manalo tayo. Pero sa ilang milyon chance, I mean, not million, sa kakaperanggot na chance ng isang tao na para manalo, sa loto, ay inagaw pa ni Lisa Araneta, inagaw pa ni Mil Robles, inagaw ni putang inang Kuting Jr. 20 times, 10 times. Tapos ang press release ng hinayupak na Robles, napanood ko yung interview, pwede naman daw pa imbestigahan yan. Tangay na puro na naman imbestiga. Tapos, ang sinasabi niya, yung 20 times daw na sinasabi ni Tulfo ay hindi daw yung totoong, hindi daw talaga yun ang nanalo. Claimants lang daw. Nag-claim lang ng pala. Let's talk about that. Okay? Panibago na naman kasinungalingan. Okay? Claimants lang daw. So, ang sarap nilang tunawin, di ba? Sabi ko sa'yo, kung mangkukulam lang ako palangga, dedo na silang lahat. Kaya ko silang tunawin kung ako ay may power ng pangtunaw. Kasi sobra na to eh. Sabi ko nga, hindi na to usapin kung sino ang sinusuportahan mo, kung anong political affiliation mo. Ang usaping ito ay pangdarambong, pambubudol, harap-harapan na masakit sa dibdib. Masakit sa puso ng Pilipino, lalo na sa inyo po, na mga kapos din na umaasang manalo. Mga kababayan, itong buwaka ng inang Tulfo, okay, may silbi din kahit konti. Dahil ine-expose niya, pero ang problema, pag nag-expose siya, bumabahag yung buntot niya. Kaya magtatanong ka, so ano to i-expose niya? I-expose then after executive session. Remember, nag-executive session sila ni Robles nung first hearing, nung harap-harapan at nasukol na o na-corner na si Melquiades Robles na ang mga pictures na pinipresent niya sa media na kunyari may nanalo ay isang multo, isang edited, isang wala, as in walang nananalo. So after that, na nabuking harap-harapan, nagsigaw-sigaw si Tulfo, nagkaroon ng executive session at hindi na sila bumalik sa sesyon. Hindi na pinaalam sa tao kung anong pinag-usapan nila. Kaya nga ang expose ko dyan sa inyo, the next day, di ba, ang sabi ko, may backdoor negotiation para supalpalan at sunugin ang kilay ni Tulfo o yung junganga niya ay susungal-ngalan ng 1 bilyon. So question, hindi na nga pinuruhan o hindi na pinaalam sa taong bayan nung second hearing, malambot na ang pitoy ni Tulfo na supot. Di ba? Supot kasi walang, marami ibig sabihin nun eh. Di ba? Maaaring ibig sabihin ng supot. Supot ang kanyang boses. Bakit? Dahil pinatahimik na siya. Dahil what? 1 bilyon? Yun na nga yun sa ating informant na binayaran siya. So ngayon, nung na-discover niya na 20 times may nanalo, 10 times, may pagkakataon na 10 times, 20 times. Ano Tulfo? Another 1 billion ba to? Magpapapresyo ka na naman? Then kakalimutan nyo na naman, kakalimutan naman ng taong bayan ang mga eksenang ito. Huwag niyong kakalimutan. Supot, ibig sabihin hindi tuli.
Oo nga, alam ko yung palangga. Sabi ni XX. Oh. Anyway, yeah, thank you. Okay, so ngayon, anong ngayon ang gagawin ni Tulfo? Dahil ang palusot na naman ni Robles ay 20, hindi daw yun ang tunay na nananalo, hindi naman daw yun nananalo yung 20 times, claimants lang daw yun. Let's talk about buwakan ng inang claimants. Isang tao claimants 20 times. So itong claimant na ito, kilala niya yung lahat ng yung 20 times. Sige, ibigay natin ang hilig ni Robles. Ibigay natin ang hilig ni Lisa Marcos. Ni Lisa Araneta, ang demonita sa pinaka-demonita ng mga demonyo. Pinaka-satanas sa lahat ng mga satanas na ahas. Sige nga mga kababayan, kunyari, toddler na lang kayo na nagsisimula pa lang na nagsasalita o nag-iisip, di ba? Kasi ang toddler, sharp yung mga batang yan. Kunyari, toddler tayong lahat. Wag na yung magagaling kayo, toddler na lang. Di ba? 20 times, 20 times na beses nanalo or claimants na lang daw yun. What in the hell, mga palangga? What in the hell? Nasasabihin at lililangin naman tayong taong bayan. Ang nananalo ba sa loto sa isang lugar lang? Let's say, Cubao. Okay, let's say sa Cubao. Ito ikaw, sino ka? Si Rose Mustonen. Ikaw ba, Rose, taga Cubao ka? Tapos ang nananalo, Luzon, Visayas, Mindanao. Napakabukod tangi mo namang ipinagpalang babae na ang mga nananalo sa Bisaya, sa Bicol, kung saan man, ay pupuntahan ka pa, Rose, na makiusap sa iyo, Rose, ikaw na ang mag-claim. Dun sa 2010 o let's say 30 times na nanalo, ikaw bukod dangi. Paano yung connection ng claimant at saka winner? Doon na lang mga kababayan Tumaas daw yung kilay. Yes, kaya nga, yung kilay niyang na microblade. Microblade ni Keso.